Hi dear Cancer! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang ating Tarot Express, Tagalog, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Cancer. Kunin nyo lang kung ano yung nakaresonate kayo, tanggalin nyo, or nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pag-upload o na ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron tayong mapupulot dito, lalo na yung oracle card sa dulo ng reading, dahil universal o all-encompassing o lahat makaka-relate sa mensahe ng oracle card, whether or not nakarelate tayo sa kwento na mapupulot natin sa dalawang decks na ito. Ito muna ang core energies at ito yung clarification. Okay, justice in reverse. Maaaring merong hindi magandang nangyari kay Cancer ng mga nakaraang buwan na parang pakiramdam niya unfair. Maaaring may kinalaman ito sa love life or sa relationship, partnership na ang nakikita ko pa lang so far is maaaring meron kayong outstanding connection. Maaaring childhood sweetheart, soulmate connection, at meron nangyari na hindi mo ikinaigaya. Oh, mukhang ikaw to. Mainit ang ulo ni Cancer, masama ang loob. Alam mo yung ano ka lang, yung kalabitin ka, nanggigigil ka na, naiinis ka na. Konting kibot na nabubwisit si Cancer. Ayaw niyang paistorbo, huwag mo akong kausapin. Ganun ang peg ni Cancer. Maaring rocky marriage, cheating incident, bad trip si Cancer sa na-discover niya o sa nalaman niya na may kinalaman sa kanyang partner, kanyang romantic life. Masyadong pinag-isip si Cancer, mag-overthink si Cancer, pero pagod nang kakaisip si Cancer, at mukhang nandito na siya sa stage, lalo na this month, Setyembre. Maaaring gagawa ng paraan si Cancer para makamit ang hustisya na gusto niya. Merong isang bagay na parang kinikrave si Cancer. Tapos dahil hindi pa nangyayari yung gusto mangyari ni Cancer, na uurat na siya o naiinis na siya kasi ginawa niya yung part niya, in-effortan niya para ginawa niya yung mga small steps required para magawa yung big picture goal na yun. In-effortan ni Cancer, unti-unti niyang tinrabaho para magawa yun. Tapos biglang out of the blue, or meron lang isang sisira ng plano niya, at maaaring yung sumira ng plano na yun ay yung partner niya. Pasensya na po sa ingay. Kumbaga parang gulong-gulo, ang daming iniisip ni Cancer, gulong-gulo siya, kumbaga stuck. Alam mo yan, natingnan mo, may isang bagay na supposedly will bring you joy or happiness. Nakita mo yung dalawang bata dyan. Supposedly ang toy nila ay makakapagpaligaya sa kanila, di ba? Pero tinataguan nila yung dating akala nila ay nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ngayon ay parang kinatatakutan na nila, or parang merong pinakita itong partner mo ng isang aspeto ng sarili niya na kinagulat, or isang aspeto ng sarili niya na hindi mo inaasahan na may ganun pala siyang side. So medyo maaring kasal kayo or live-in partner mo ito, at
actually maganda tong message na to kasi stability to in marriage. Pero there's something about what's happening around you ngayon, Cancer, na ikinaiinit ng ulo mo at akala mong may pinanghahawakan kang katotohanan at akala mo totoo yun, pero ngayon parang dinadoubt mo na yun at medyo naguguluhan ka. Parang nawawala ng pag-asa. Yun yung energy na nakikuha ko dito. Nawawala ng pag-asa, pero meron siguro iba sa inyo, nagpakasal sila kasi pinramisan sila ng something. Pero sa ngayon, parang ang tagal dumating ng promise na yun, hindi nangyari yung promise na yun, o parang naiinis na si Cancer kasi ang tagal nga dumating ng promise na yun. At pinanghahawakan nila yun, may pinanghahawakan ka na katotohanan at nag-overthink ka na, parang bakit asan na yun, hindi mangyari yun. Pwede din na yung iba sa inyo piramisa na magre-resign na siya sa overseas work niya, tapos uuwi na siya, pero bigla kanyang tinawagan, tapos sinabi niya na hindi pala mangyayari yun. Pwede din baliktad yung energies dito. Pwedeng ikaw yung uuwi, tapos nag-promise ka na uuwi ka pero hindi ka umuwi, or pwede din na pinramisan ka na uuwi yung partner mo na nasa overseas pero hindi pala siya makauwi. So alam mo yun, nagpapatong-patong na or nagsisimula na magpatong-patong, kaya ito na parang sasabog na si Cancer kasi ang tagal dami niya nang naipon na lahat, tapos malapit nang sumabog kasi for some time, naramdaman mo mag-isa ka lang sa relasyon na to. Nasa relasyon ka pero mag-isa ka. Parang pwede din na may anak kayo, mag-isa ka nagtataguyod. At maaaring doon nanggagaling yung kaligayahan na naramdaman mo sa partnership na ito kasi may anak kayo. Meron kayong may bundle of joy kayo. Pero hindi mo maiwasan mawala ng pag-asa, i-doubt ang sarili mo, mag-overthink sa mga bagay-bagay. At for the longest time, siguro hindi ka makapagbigay ng desisyon kung aalis ka na ba, kung mag-stay ka. Pero mukhang this month, dahil sa sobrang parang hindi ito yung ginusto ko, hindi ito yung pinangarap ko, hindi ito yung sitwasyon na nais ko para sa relasyon na ito. At maaaring nararamdaman mo na sobrang hindi na fulfilling ito. At aalis ka, pwedeng ganun. O pwede din na this month para magko-contemplate ka, mag-overthink ka actually sa unfairness na hindi binibigay sa'yo. Parang naman, kasi ginawa ko yung part ko. Sabihin na natin nasa bahay lang ako, pero ginawa ko yung part ko. Mano man lang nagawin niya yung part niya. Yung iba sa inyo maaaring makarelate sa third party na sitwasyon, may na-unearth kayo, akala nyo hindi kayang mag-cheat ng partner nyo sa inyo, pero apparently cheat pala. Naalala ko yung Moira issue. I mean, hindi siya cheating per se, or as in walang contact, pero nagpunta siya sa massage parlor, nag-extra service siya, yung ganun. So para sa inyo deal breaker yun, at for the longest time iniisip nyo kung i-call it quits nyo na. So ngayon pwede din nag-iisip kayo, binabalanse nyo yung sakit, sama ng loob, pero you're trying to be strong, you're trying to be, kung hindi happy, para sa mga bata, at binabalanse mo yun. Nahirapan ka na mag-balance pero binabalanse mo yun. At medyo nahirapan ka magdesisyon nung una, pero ngayon medyo siguro somehow disidido ka na, or pwedeng itong buwan na to ay gugugulin mo sa pag-iisip ng paraan para makamit mo yung hustisya na tingin mo tama. Pero ingat ka, Cancer, kasi malakas ang King of Cups. Ang ugali ng King of Cups ay, alam mo yun, sasabog na. Magagalit na lang siya, magla-lash out na lang siya bigla. Very yung hindi siya very temperamental, yung hindi niya na makokontrol yung emosyon niya. At pag nangyari yun na hindi na nakontrol ni Cancer, sumabog na, hindi niya na nakontrol ang sitwasyon, wala na, tapos na ang usapan. Merong, speaking of alis, feeling ko, pag-iisipan mo yung desisyon na meron kang, may isang bagay kang
pagdidesisyonan. Maglilin towards ka kung paano, let's say, exit, graceful exit. Iisipin mo yung graceful exit na yon. Pero mag-hold back sa'yo kasi merong aspeto naman itong partnerships na ito na masaya naman. Masaya naman eh, no? Na masaya naman, na nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Ito yung pinangarap mo na relasyon, patay na patay ka dun sa partner mo, yung ganun. So parang wala ka nang hihingin pa dahil nakuha mo na, nasa sayo na siya, iyo na yung tao na yun. Minsan yun yung iniisip mo, pero minsan iniisip mo din na may bagay na hindi ginawa, na hindi fair para sa'yo, hindi balance ang bigayan dito sa partnership na ito. Kaya nag-iisip ka na umalis, pero dahil reverse mo to nakuha, maaaring iba sa inyo aalis pero may tampo. O yung iba naman aalis pero, yung iba hindi aalis at all. So, dalawang scenario yung pwede mangyari dito. Maaaring magka-come up ka with the decision, tatanggalin mo, parang ililet go mo na lahat ng mga pagbabalance na yan kasi pagod ka na kakaisip. For the longest time, feeling mo nag-iisa ka at ayaw mo nang maramdaman yun. Pero magdadalawang isip ka, puro hesitation, doubt, lack of clarity, confusion. Ito yun. Ito yung energies nun. Ayaw mong gumawa ng drastic na pagbabago. Siguro iniisip mo, part of this relationship na masaya naman is the children. Or ito yung pinangarap mo talaga na relasyon. Ito yung tao na talagang ina-imagine mo na makakasama mo habang buhay. At habang iniisip mo yun, habang nagka-come up ka sa isang desisyon, kung gagawin mo ba talaga, alis ka ba talaga, o i-endure mo yung pain, iti-take mo na lang in at magdadasal na lang. Maaaring yun, umalis ka nga pero puno ka ng sama ng loob. Puno ng ayaw mong magpatawad, hindi mo siya mapatawad. Aalis ka pero hindi mo siya mapatawad. Pwedeng ikaw yung nasa overseas at imbis na umuwi ka ay pupunta ka sa ibang lugar o makikitira ka sa, let's say, kaibigan mo, o maaaring meron kang ibang karelasyon tas doon ka tutuloy. Kung pwedeng baliktad na energy, yun naman yung gagawin ng partner mo. Pero don't take it as it is. Huwag mong isipin na yun talaga yung gagawin ng partner mo. Hindi ako narito para mag-espiya sa partner mo kasi wala ako sa posisyon para hulaan yung mga ganong bagay. Dahil may free will tayo. Free will tayo at may free will ang partner mo. May free will ka rin kung ano ang susundin mo. Pero ang energies lang na nababasa ko dito ay meron ng pagod, overthinking, napaparilisa na ng maraming iniisip. Dahil sobrang dami ng iniisip at wala siyang katulong, wala siyang katuwang, pakiramdam niya unfair lahat ng desisyon ng pamilya, ni partner mismo. At dahil doon, maaaring sumabog na si Cancer anytime soon. At nakomplika pa yon na maaaring yung iba sa inyo, maaaring pagdududa lamang to ng third party. Hindi tayo sure kung may third party talaga. Pero may lungkot, may parang feeling niya pinagsakluban siya ng if this is not depression, yun nga, parang sobrang sakit na nangyari. Alam mo yun, yung hindi ka nga sure kung hindi ka nga binrake ng partner mo, pero di ba masakit din yung parang nag-iisa ka sa relasyon, parang wala kang katuwang, wala kang katulong, wala kang mapagsabihan kasi lahat ng tao maaaring kampi o hindi naiintindihan. Kampi dun sa partner mo or hindi naiintindihan kung saan ka nang gagaling. Lahat yan dahil sobrang komplikado ng mga bagay-bagay at ayaw mong basta-basta na lang iwan yung mga anak mo, iwan yung sitwasyon mo. Dahil dyan parang nagdadalawang isip ka na gumawa ng move kasi para sa'yo risk-taking masyado na gumawa ka ng extra move na hindi mo pag-iisipan ng mabuti. Pero nakakainis din kasi, nainis ka din kasi pag-iisipan mo nga pero nandun ka lang sa loop ng overthinking, nandun ka lang sa loop ng patong-patong na pag-iisip at pinag-iisipan mo gaano nga ba kahalaga sa'yo itong marriage na ito, itong relationship na ito kasi okay siya masaya siya, nasa wonderland ka pero parang gusto mong umalis, parang gusto mong tumakas. Parehas tong card na to ay pag-alis. Tingnan mo siya, mag-venture siya. Alis na siya, may namatay.
parang namatay yung sarili, namatay ang relasyon. Pero dahil baliktad mo siya nakuha, maaari ang ibig sabihin nito, yun nga, magsistay ka for the wrong reason, i-endure mo siya, i-endure mo yung sakit, lulunukin mo ang pride mo. Pero pwede din, naaalis ka nga talaga, pero maraming grudges, maraming sama ng loob na baon si Cancer, at itatago niya lang yun, hihintayin niya na lang na sumabog, dahil sa sobrang dami ng iniisip, hintayin niya na lang na sumabog ang lahat, kasi nga ayaw niya din naman gumawa ng isang bagay na maaaring ikasama pa ng relasyon. Ano ang gusto mong malaman ni Cancer ngayon? Kuha tayo ng card para kay Cancer. Anong gusto mong malaman ni Cancer? Gusto ko ng hustisya, makakamit ko ba ang hustisya? Yan yata ang tinatanong ni Cancer. Siguro kung with all these cards, masyadong mabigat yung binibigay mo na weight sa taong yan. Not that hindi mo kailangan siya bigyan ng weight, ng pag-iisip. Pero let's say 100% ng energy mo tinutuon mo sa pag-overthink ng tao na yan. Kung ginawa niya ba to, ginawa niya ba yun, tama ba na ganito, anong gagawin ko. Imbes sa 100% ang ilaan mo sa pag-iisip anong gagawin ko, yung 25% nun kunin mo, bigay mo sa'yo. So pwedeng ano yun, mag self-care ka, gas-gas na, pero yun naman talaga ang solusyon. 25% ng pag-overthink. Halimbawa, 7 a.m. to 12 p.m. nag-iisip ka, nag-stalk ka sa Facebook niya. Gawin mo, yung 7 a.m. na yun to 9 a.m. mag-exercise ka, talon-talon, maghalaman ka, magluto ka, gano'n. Yun yung 25%. Tapos, yung 50%, kung di mo talaga kayang layuan yung Facebook kakastalk, tanungin mo siya diretso, pero wag yung may assumptions. Kasi ang dami mo dito na kailangan ng yung pa-closure na, kasi sobrang bigat na nangyayari. Pero you run the risk of yung sasahintay mo na lang na sumabog ang lahat bago mo siya aksyonan. Actually, ang sagot lagi sa justice, lagi ko sagot dyan, patawad, pagpapatawad. Yan ang sagot dyan. Kung aalis ka, huwag mo isama yung sama ng loob, iwan mo siya. Kung aalis ka, pero kung hindi ka aalis, huwag sa blaming ang punta. Kasi minsan naiisip natin na parang I feel so alone, pasan ko ang daigdig, pero doon lang tayo nakafocus, hindi natin nire-redirect yung energy natin sa paghingi ng tulong. Actually, ito din pag-iisip, pagre-reflect, self-care, ito yan. Focus ka dun. Feeling lost. Halimbawa, di ba, 100% ng energy mo, iniisip mo kung niloko niya ba ako, or 100% ng energy mo, pinang-stalk po sa kanya sa Facebook. Kunin mo yung 25% doon, yan nga, gawin mo yung gusto mo. Tapos another 25%, isipin mo, mag-contemplate ka kung saan ang gagaling, sa pride ba? Aalis ako dahil may gusto akong patunayan, o aalis ako dahil para sa sarili ko. Hanggang kailan? Uy, pahinga. Capricorn yata, ito din yung card na nakuha niya. Oracle card. Intentional stillness, step back. Mag-hibernate ka, mag-recharge. Sorry sa ingay. And beginnings. Oh, ito yata yung sinasabi na umalis ka na, mag-impake ka na, mag-alsabalutan ka na. Pack your bags and leave. Kung hindi man kaya yon, karirin mo itong decision making. Mag-come up with a single decision, single plan. Huwag mong ipunin at hintayin sumabog ang lahat. At manalig sa
magic na dala ng bagong path or ng bagong pintuan na binubuksan para sa'yo. Pero first tingin ko, ito muna yung pinakamaganda. Maging intentional sa paghinto. Kung nagsustok ka, tigil mo muna yan. Focus ka sa sarili mo. Gamitin mo yung... Merong isang card na oracle deck ako na naalala ko dahil dito, Vigilance. I-reserve mo yung energy mo sa tamang panahon na gagawa ka ng action. Kung hindi ka pa sure sa action plan mo, sa game plan mo, pag-isipan mo muna at wag mo ibuhos yung energy mo na hindi productive para doon sa bigger picture or doon sa bigger goal mo. Gamitin mo tong time na to para mag-step back, mag-recharge ng energy kasi darating at darating ang tamang panahon kung kailan mo gagamitin ang full force ng energy mo. So, yun. Full force ng power mo. At maaaring this September, mabubuo ang plano mo or may magbubukas na oportunidad para sa'yo, kunin mo yon. Kunin mo yon. So, iwan ko na yun doon, Cancer. Salamat sa pagbisita at sana makita ko po kayo ulit. Maraming links sa description box below na pwede kayo i-explore. Free reading, paid reading, everything nandun. So, salamat and see you soon. Bye!